kalamansi. Hanggang sa panahon ngayon, yun ang nakikita ko. Kaya bumabagsak ang presyo ng kalamansi. Yung karaniwan kasi ng magkakalamansi, pagka ganitong mga buwan, nililinis nila yung bunga ng kanilang kalamansi. Tinukuhan lahat yun hanggang sa maliliit. Kakayo rin lahat yung bunga na yun pagkatapos pabubulaklakin nila. Tatargetin nila ngayon kung anong buwan gusto nilang kung halimbawa, December, November, Enero. Diyan sila tumatarget hanggang Pebrero. Kaya yung mga discarding ginagawa nila. Ngayon, yung kanilang pipitasya naman hanggang sa kalit-liitan kasama. Kaya malas yung makakabili ng mga ganyang klase ng kalamansi. Kaya bumabagsak ang presyo. Ito mga katribya po yung isang pamamaraan kung bakit po ngayon sa panahon ng August at po September bumababa po ang presyo ng kalamansi kahit ano man pong taon basta po yan ang dumating. Yan po ngayon ang nagiging resulta na bagsak presyo. Alam niyo ba kung bakit, ano bang dahilan kung bakit po ang kalamansi natin ay bumababa itong buwan po ng August? Ayan, natin si Tatay. Ano bang nagiging kung natin ngayon sa August laging permis yan, mababa, pati September. Ito kasi, simula na kasi magtanong ako ng kalamansi. Hanggang sa panahon ngayon, yun ang nakikita ko. Kaya bumabagsak ang presyo ng kalamansi. Yung karaniwan kasi ng magkakalamansi, pagka ganitong mga buwan, nililinis nila yung bunga ng kanilang kalamansi. Tinukuhan lahat yun hanggang sa maliliit. Kakayo rin lahat yung bunga na yun pagkatapos pabubulaklakin nila. Tatargetin nila ngayon kung anong buwan gusto nilang kung halimbawa, December, November, Enero. Diyan sila tumatarget hanggang Pebrero. Kaya yung mga discarding ginagawa nila. Ngayon, yung kanilang pipitasya naman hanggang sa kalit-liitan kasama. Kaya malas yung makakabili ng mga ganyang klase ng kalamansi. Kaya bumabagsak ang presyo. Halimbawa, buyer ako, nakabili ko ng gano'n, ibebenta ko sa mga retailer ko, mga suki ko. Ngayon, bebenta naman nila ngayon, makikita depekto ng kalamansi. Maliliit. Di ngayon, babaratin sila ngayon. Mabibili ba yan? Ganyan-ganyan, maliliit. Lahat dahilan. Ngayon, ikaw naman nagtitinda, sa kaayawan mong tinda mo mapuyat o maislip. Kasi pag naislipan paninda, kahit anong paninda, mababa presyo. Pabulusok na ang presyo nun. Hindi mo na makukuha yung paangat nun. Pabulusok. Logika na to. Ang ginagawa nila, kahit sa magkano, binibenta nila. Yan nagiging dahilan ng pagbagsak ng presyo ng kalamansi sa mga buwan na yan. At saka una, paano ba ang discarding ginagawa nila pag halimbawa sila ay pumipitas at sinasalin sa red bag? Ang ginagawa naman nila, meron silang mga gamit na kukuhanin nila lahat ng malalaki. Pipiliin. Tapos, pipiliin nila. Tapos, lalagyan nila ng pungkon sa gitna. Bumbong kung tawagin. Paano yun? Lahat ng malalaki, ando sa gilid. Doon nila isasalin niya yun. Tapos, yung asa loob, sa pinakagitna, ando doon ngayon yung lahat ng mga reject. Lahat ng klase ng kalamansi. May mga tibig doon, may mga bukol-bukol doon. Sama-sama ram. Tapos, hanggang ganyan kataas ibabaw ng red bag. Kaya pag binulusan na sa ibabaw ng malaki hanggang sa taglira, hanggang sa ilalim, kahit pagulong-gulungin mo, hindi mo makikita yung maliliit na yon dahil ando doon sa loob. Kaya iba ang ginagawa ng mga buyer, dinadalirot yung red bag. Kahit naman dalirotin mo yung red bag, hindi naman abot yung daliri mo nasa loob. Kasi nando sa gitna yung pinakabomba. Para makita mo, ibulus mo. Hindi naman papayag yung may tinda. Ayun. Bayaran mo sa gusto ko. Magkakasundo kita. Pero ayoko ng bulusan. At saka, mga technique nila. Tsaka una-una, yung kalamansi na kasama reject, kung tatansyahin mo, baka meron siguro 10 kilo laman noong nasa gitna na yun. Ano? Ala naman, siguro mga 6 ganon. 6, 7. Kasi parang tubo lang yun. Masyado na hindi man maitatago na yun. Kitang-kita na masyado, bilad na bilad. Kaya ganon mga nagiging ko nila. Kaya bumabagsak ang presyo ng kalamansi.
Isipin mo, mahigit na akong 30 taon sa kalamansi. Bakit kahit kailang panahon, pag dumarating yung panahon na yan, bumabagsak ang presyo. Yan ang cause ng dahilan. Kasi, pagka kasi nga magpapabulaklak, makakahuli ka ng presyo. Kasi Sa mura buwan na ito, ngayon. magpapabulaklak ka. O susunod na buwan. Dahil mahuhuli mo yung kanang presyo. Yun ang target nila ngayon. Kaya kasi kaiba naman pwede kang tumarget ng buwan kung ano gusto umani. Yun ang kaiba naman Hindi katulad ng ibang mga panan na basta hintay mo lang yung panahon nila. Pagdating ng panahon nila, sabi sa ayaw, lalabas yan. Tsaka kung hindi masyadong pagpabunga dahil puno ng bunga. Oo. Kaya kailangan bawasan nila ngayon. Kahit na kasi papakin, marami nga, lalo lang. Tsaka ang magagaling man yung nag-banyan Matigas-gas yung Gulong-gulungin mo Hindi Hindi mo nasin yung red babaloktot Tsaka yung nila, yung mabang BTO. Medyo 20 Hindi ta. Parang mabibig at laki sa lap. Putok ako yung lagi. Tsaka ibaw. Talagang malaki. Siyang sa mamere makita. Kaya kung tawag ba yung bomba? Bomba sa palengke. May kang bomba sa loob. Kaya natin itong mga katya. Kasi itong mga palengke. Kung tayo babangon ng pangalang palengke. Yung mga mamimili, tsaka yung baye, alam nila kung yung ano rin na yun. Madalang nakakapit. Biniba rin pa nila kalamansi at mayroong bombas na. Kasi layo nila. Pero lang maibigan masok. Yung nakakapit ng mga manda na walang daan. Kasi sabi niya, hindi mo rin isip kasi pagtingin dahil may ng palengke. Benta lang kahit nakakuha lang titinda. May mga bebe walang konsensus ko. Na matakan lang ito na pagka ibenta di talaga yun ang dapat ibenta. Kasi nila, basta ito, binili. Kakapera ko. Kasi ba ilagay na sa makador? Kasi lang pakialam. Kung laman sa loob. Kung hindi ito bomba. Pero yung ibang mga talino namang namili, ang gano'n nila, bulusan. Ano nila pumayag. Yun. Payag na Kaya kalamansi, libo. O sige, kukuha na gano'n niya, bulus mo. Hindi, nakikita naman ninyo, yan. Kahit tukutin ang bulus. Kasi masisira na isang lesson doon Kahit nababaan po sa 1,000. May mangyayari. Hindi ko sa'yo, pero anong bulus? Kahit medyo mababa na konti. Dahil mabibisto sila. Dahil yung kanilang mga technique. Style. Motor yata. Buhangin ng karga. Kaya pimakat po ito ay sinabi kasi nung tayo rin pumisan po yung nagdagawa ng kalamansi sa Pampanga. Na isang beses kumuha po ako ng kalamansi dyan po sa palengke po na yon. Kaya lang, nung madala na po namin doon sa bagsakan namin ng kalamansi, doon sa mismo binibili. Nako, hanggang sa kalit-liitan na ikuha. Hanggang doon sa, mayroong pa yatang talulot yung kalamansi Sobrang, parang mas maliit pa sa huli. Ayan nangyari, mas mababa pa doon sa aming antawad nung binigay namin. Mas mababa pa doon sa pagkabili namin nung kalamansi. Kaya natalo tayo doon. Mga buwan yung ganito rin yun. Buwan yata ng June yun June or July Tulong ko nga ako nagtinur dun Gano'n ba kinuha? 20 ate kinuha mo. 20 red bag. Kaya nakuha lang natin doon dati 8. 8 lang ang good. Pinili na pa natin Tapos yung napili natin mga tumutulo na baka siguro 2 red bag. Ayun. Tapos yung mga reject. Asa 10 red bag. Kaya
Sa Tinder pa lang, talo ka na. Oo. Dadali pa ng pamilihan. Mas bababa pa doon sa ako. Tatawaran siyempre. Hindi mo Bebenta kukuha din sa Hindi naman kinuha tayo sa pagkakabili mo Ay, yun eh. hindi. Kaya ang malaki rin ng medyo nalugi na siguro. Mga 3,000 naman yung natalo dun sa kona Tingnan yan. mo nga, salit na kumita kayo, lulugi ka. Gano'n. Siyempre sa palengke, ako talagang lahat iaalok at sasabihin ka, mahusay kayo. Hindi ka naman pwede magreklamo sa binilan mo. Kasi binili ko lang din yan eh. Yun niya. Isa pa yun doon sa naging... Nakatira nila eh. Hindi mo kasi nakikita loob niya. Masaya ka lang mas ibinenta ko sa'yo. Nakita mo naman. Palibasa, kinakasan mo. Hindi papayag yan, di kasi. Tsaka hindi. Ialok sa'yo ng mura. Meron na ikatayo rito, mas mura. Baka gusto mo. Kaya lang. Kung hindi slip ng matagal yan, tsaka marami ng dilo sa loob yun. May mga bomba na siya. Tawagin niya, bomba. Panahon ng tagulan, dyan naglalabasan yan. Kaya kung bakit ang kalamansi bumabagsak ang presyo dahil trabaho rin naman din ng mga may-ari rin ng kalamansi. Hindi naman lahat. Pero sa Kuwan, sa Mindoro nung araw na sila unang nagkalamansi, ang trabaho naman nila, yung kalamansi nila, patutukoy nila. Halimbawa, ang kalamansi may isang daang red bag makukuha, halimbawa yung mga 10 na yung magiging dilaw. Tutukol na nun eh. Ang gagawin naman nila, pipitasin nila yung kayot ngayon yun. Lahat ng bunga na yun. Lahat ng bunga, kukuhanin na rin. Kaya alam mo, lalaki na yung kalamansi talaga. Meron pang 1, may 2, may 3. Halos yung 1, 2 yun, pinakamalit yung 3 no. Ang gawa nila, sama-sama yun. Kaing naman ang lalagyan nila. Isang kaing. 60 kilos ang timba. Para yung kamatis. Pagkatapos, mayroong kasi ibabaw, may patigas. Para kahit pagpantong-patungan. Walang problema. Hindi ma-epekto nyo na sa loob. Pero pakikinabangan mo. At hanggang sa dilaw, dahil malalaki talaga. Pinalaki talaga harvest nila. na talaga. Gano'n lang sila dumiskarte. Para malinis sila yung puno ng kalamansi. Doon sila magpapabulaklak ulit. Panibago. Hindi katulad dito sa atin. Dito sa atin, hanggang sa kalitlita. Basta kahit papasok sa butas ng ilong, sasama na rin. Kasi kasi matapon niya, sige, sama mo na. Tsaka doon kasi sa Mindoro, barko kasi ang kuwan dyan. Kaya nga dyan, kaing ang lalagyan nila. Oo, kaing. Para hindi pa salin-salin pa ng Yung kuwan. tiklis na 60 kilos ang laman. Kung tawagin yan, kaing na doblehan. Pag pinitas ngayon, ilang oras ang bibiyahe doon sa barko, tapos sa Maynila, mahabang oras din ang kanilang ginugugol. Pagkatapos, ikaw naman halimbawa ang bayar, ikaw bibili. Ikaw na magtitinor. Bubukod mo na yung dilaw. Para may benta mo ng maganda. Pero mababala kuha nila. Dahil rumble nga eh. Hindi yung gaya sa atin mataas na binibenta. Yung naka-rumble, hindi pa kikinabangan. Ito, pa kikinabangan lahat. Yung isa sa napupuri ko kasi nung unang nagkakalamansi, dumarating sa mga palengke, talagang nakakain. Binubulos na may mga tinda. Yung nagtitinda, binubukod nila yung lahat ng mga hinog. Pagkatapos, yung hinugla niya, alis nila. Pero yung reject na yung mga maliliit. Berde, lahat berde. Pakikinabangan lahat talaga. Talaga may bebenta mo na sa ayo. Hindi ka malulugi na nagtitinda. Ayun naman ang kagandahan naman nandito sa atin. Pagka kung ano yung nasa labas, yun din yung nasa loob. Pero pag halimbawa, dumayo ka sa ibang palengke, malalaki nga sa gilid, nasa loob naman pala nandun yung mga gintot, mga bomba na. Tsaka dito, talaga nilalaban natin ang bulusan yung kalamansi bago nila sila makapagtawa. Gusto nila, pinipitas yung kalamansi, bantayan nila, binubulos yung tinura. Nakakita nila yung klase ng kalamansi, gusto nila sila magtinor. Tsaka yung buyer ang mismo nang nagtitinda dito sa atin. Susunod yung gusto nila. Wala sila re-reklamo. Na ganon. Pero pag halimbawa naman ang kalamansi pataas, walang selan-selan. Wala sila. Kahit walang problema. Silay na yun. Wag lang yung mga kubi-kubildong mga matitigas ang balat na kubi-kubildo. Wala katas. Mga tusok na wala katas talaga yun. Hindi pa kikinabangan talaga yun. Kahit ubod ng mahal na kalamansi, wala kang katas makukuha. Pagdating halimbawa sa ganyan buwan ng August saka September, hindi naman na talaga tayo umaasa na tataas ang kalamansi dyan. Hindi. Dahil yan ay kalat kung saan yung mga kalamansing hindi nagbunga ng mga nakaraan, sila ngayon ang mahataw. Kaya nga ang ginagawa nga ng iba, iniiwasan nila yung mga boneto eh.
na yung August at saka September, iniiwasan nila huwag mamungay kalamansi. Eh kaso, pag dinaanan ng ulan, Mamumulaklak ng marami. ngayon halos sabay-sabay. Oo. Kaya doon ngayon, kaya nag-uunahan ngayon sa pagpitas para huwag mag-aabot yung maraming bulto. Oo, kasi yung bulto niyan, doon lalong babagsak ang Doon lalo presyo. babagsak. Kaya kinukuha na nila kasi meron pang uulong ilang-ilang. Oo, pinipitas na nila Pinipitas kagad. nila. Saka gusto rin nila lang na maunang makapagpabulaklak para doon sa buwan na kanilang target. Yun ang style ng marami. Kaya kami dito, talaga tinatarget namin yung mga buwan ng maganda presyo. Mm-hmm. Doon naman kami kumikita. Saka hindi. Ang ginagawa naman natin, pinalalaki na natin ang bunga, bumababa na ang presyo. At least doble na rin sa timbang. Talagang wala masasabi yung mga buyer na kumukuha rito. Oo, na sobrang liliit ay karang bunga. Kuminsan nga, mamimitas pa nila, pinamimitas namin. Para ma-assure talaga na... Para wala silang re-reklamo, maliliit yung pitas ninyo. Yun. Mamimitas niya yung bumipitas. Isipin mo nga naman, pipitasin mo ngayon ang kalamansi mo, halimbawa 750, 800. Halos gagaholin. Di ba gaano kalaki mawawala sa may-ari, no? Bago yung gaano karami sa isang red bag yung mapipitas nila. Kinukumpara ko nga kasi yung unong kalamansi, kumpara mo sa tres. Tatlo nung tres. Ang katumbas. Ang katumbas, kumisan 4 pa. Oo, dahil 4 pa yung iba halos puputi. Kung red bag mo ngayon yun, pag pinitas mo yung mga tres, kukumpara mo sa malalaki, kahit medyo mababa presyo, bawi ka naman sa timbang. Kaya nga, gano'n. Mahal nga presyo. 3 red bag ang mapalilito mo sa tres. Pagka yun pinalaki mo ng uno, kahit 2 red bag lang makuha mo. 5 red bag ang makukuha mo sa tres. Kumpara mo sa uno. 5 red bag ang makukuha mo. Maganda pa rin. Abante ka pa rin sa presyo. Kahit medyo mababa presyo. Sa timbang naman, bawi ka. Dahil doble, triple ang nagiging kuwan niya, timbang. Saka kapag pakinabang yung produkto mo, walang masasayang. Hanggang sa palengke, pakikinabangan. Tsaka hindi, pati yung kuwan, mamimitas, kikita. Dahil kasama sila doon sa kuwan Hanggang dumadami na bibitas nila, dumadami kita nila. Kita nila. Sa maliit. Marami pinipitas nila, konti timbang na nakukuha nila. Konti ng kita. Kaya lugar na mamimitas. Ngayon, okay yun. Doon sa kalamasing nililinis. Ayun. Sa magpapabulaklak. Ganun ang ginagawa. Para lang sila muupan na naglilinis. Ayun niya. Ganun ang trabaho. Nakatwira nila para sila muupan na naglilinis. Sasacrifice nila yung bunga ngayon para na sila makapagpabulaklak ng pan-December. Ayun yung mga technique. Kaya may mga technique na ginagawa ng mga magkakalamansi. Iba klase ng mga technique nila. Ayun yung mga style. Yan po mga katribya, para po meron kayong alam sa buwan ng August at September, hindi talaga tayo dapat aasa na tataas po ang presyo niyan. Dahil ganyan po ang mga trabaho sa palengke. At ganyan din ang trabaho din noong mga ibang may-ari, tsaka yung mga pumipitas, kayo rin nila po ang bunga, and then pipilian din naman nila, lalagay nila doon sa gilid. Pagdating sa loob, may tinatawag na bungbong, yun na nga yun, yung mga reject doon na ilalagay. Tawag dito sa amin doon, bomba. Dito naman sa amin, hindi naman po namin ng simulat sa pool na kami po yung nagtitinda ng kalamansi o nagbebenta. Kung ano yung nasa labas, yun din yung nasa loob. Wala siyang daya. Kaya mas marami po ang mga bayan na kumukuha dito at dumidirekta. Alam nila kasi ang pili rito sa amin ng pagdating doon sa kalamansi. Kaya kung natsyempohan mo na ikaw ay baguhan lang, na buyer o nagtitinda at nakuha mo yung ganong kuhan, isa lang masasabi natin doon. Lugi. Tsaka kung bago ka pala, kaya iba nangyayari. Hindi ako pwede magtinda ng kalamansi. May hindi ako dito sa kalamansi. Yun din naman na sinasabi ng mga biyahero. Tinatamad na magkalamansi. Lalo kalibawa, first time ka nabibili ng kalamansi at wala kang makakilala doon sa mga puno na nakukuhanan at doon ka pupunta sa malaking bagsakan, pag yun ang natsyempohan mo, pati yung kapital mo, ubos din. Pero pagka halimbawa naman, sa umpisa lang naman yun, pag natutunan mo naman yan. Pag natutunan mo yung technique, ayun. Sa primary mo kasi, para kumbaga sa ko, nag-aaral, nag-matrikula ka lang nun. Basta ka lang hinto, basta tuloy-tuloy. Kaya lang, may isang alugi ka, hinto ka na, hindi makakabawi. Yun ang kondo. Kaya para dapat doon sa mga nagbibiyahe o kay biyahero, tuloy-tuloy lang, para rin sa kalamansiya.
Pagka halimbawa, mababa ang presyo ngayon, o tinigilan mo alaga, yung palang inalagaan mo ngayon sa mababa, doon pala tumaas, doon ka magsisisi. Oo, Dahil hindi ka makakatsyempo ng magandang presyo. hindi nga. Mm. Sa tuloy-tuloy lang, kahit na mahina kita, tuloy-tuloy. Ang isang kung sa nagtitinda, dahil na naging kung karoon niya, naging hanap buhay karoon niya magtinda, magbiyahe. Sa una talagang dadanas ka ng pagkalugi. Una-una, Mm. wala kang maraming kilalang mong suki sa palengke. Mm. Pagkatapos, Manunuyo ka pa dyan. pagkatapos yung tinda mo, interesin mo agad maubos, lalo kung medyo marami. Mm. Bebenta mo kahit medyo mura. Ngayon, ang gagawin mo naman technique doon, hahanap ka ngayon ng mga suki mo sa palengke. Hanggang diretso yung pagtitinda mo, dumadami yung suki mo. Ganon. Ngayon, pag madami na yung suki mo, papalakas yung pagtitinda mo, papaganda kita mo. Ganon. Oo, natsyempo mo ngayon. Basta, sa Tumaas muna ang talaga, kalamansi. magmamatrikula ka. Sa umpisa Sa talaga. umpisa. Kasi alak pag gano'ng karanasan, mag-aaral ka pa lang. Mm. Basta tuloy-tuloy lang. At saka hindi, marami ka talaga makakaaway sa palengke. Oo. Pag binaba mo ang presyo, kaaway mo doon Maawain yung... ka na. Bakit ka ba? Binabagsak mo ang presyo. Ah, Ganun ang lakad. O sige, bilhin niyo ka naman siko. sa ganun Sa lakad. ganun nga, sa lakad na sinasabi ninyo. Mm. Para huwag na ako magbomba. Pati ko babomba yun. Kasi hindi mo mabusok ng kalamansi. Oo. May kita na ako ron, kahit kaunti. Kaya nga. Para sila naman, gawa nila. Para huwag masira yung presyo sa palengke, kukuhanin na sa iyo. Para ika nga naman din nila ako na rin. Ngayon, sa kaya nila magtinda ka, tika saan ka ba? Sasabihin yung lugar mo, kukunin ko nila sa bahay. Huwag ka na magdala sa palengke. Dahil ka masisira pa yung presyo ika doon. Ganun naman. Isa pa technique naman nila ron, para huwag mawalaan yung presyo sa palengke. Kasi Ganun ang ganun, technique naman ng mga bumibili sa puno. ganun pala ang lakad Huwag lang magdala sa palengke, kukunin lang. Ganyan lang pala benta mo. Kukunin ko lang sa iyo sa puno. Para hindi ka na mapagod. Kunwari, nagmamalasakit sa iyo. Pero nung kwan lang ngayon dinedenggoy ka lang, no? Oo. Yan, yun yung mga technique. Ayun, yung mga technique nila. Yung mga trivia po, na-experience na rin po namin yan. Yung pag-market na kalamansi sa umpisa, etc. Pero ngayon, hindi naman namin dinadala na sa palengke na kami pong rumirekta. Dahil sa dami na rin ng kalamansi natin, hindi na natin kayang dalhin na doon. Hindi na rin po maaagad eh. Pinababayan na namin doon sa mga bayan. Para sa kumita. Para sa kumita. Halimbawa, kasi dito naman kasi sa amin, na nagiging sipatampuan ng amin pong presyo rito, yung pinakamalaking bagsakan dito sa amin, sa Nueva Ecija. Kaya, yun naman po yung aming nagiging paresto na magiging presyo. Kaya lang kami, sa pag mataas yung bagsakan, ang sangitan. Kaya nga kami sa buyer ko sabi sa akin, pipresyohan ko. Nako, sa gano'n na paliki, gano'n lang presyo. Nako, ba't kayo sinasabi niyo pagkaganyan ang presyo? Mamaya mataas na rin ang laki sinasabi rito, gano'n lang ang presyo. Nga nakatahimik sila. Pagkakabagsak ang presyo, sabi nako, gano'n lang ikato. Ganun ang nagiging resulta. Nakakatahimik ako kayo pag mataas na rin. Kaya kung ganyan ugali niya, ayun po parehas. Sabi kong gano'n. Siyempre, gusto malaki kita. Ikaw naman yan, para kaya hindi nagtinda. Kaya yung mga... nila. Ayaw nga rin na mapalugi. At saka ayaw nila wala mga presyo. Talagang tinatago nila. Yung sikreto. Para hindi mo sila maigot sa presyo. Lalo na ngayon, may nagbablog ngayon dyan sa Sangitan Public Market. Kaya hindi na matatago ng presyo. Lahat malalaman yan yung presyo doon ng kawan. Pwede kang bumase ngayon daw sa presyo ro. Na malayong-malayo kuha naman doon sa kalamansi mo. Yan ang ginagawa nila. Iba nanonood ng kuwan na yun. Sige po mga katribya, sana meron po kayong nalaman po na idea o sikreto ng mga taga-palengke, sikreto ng magkakalamansi ngayong August saka September. Swerte naman po ngayon ng mga pigaan dahil yun naman po ang kanilang inaabangan. Pag bagsak ang presyo ng kalamansi, nakaabang naman po ang pigaan doon. Kaya lang, pag maliliit ang kalamansi, lugi rin ang pigaan. Ayaw rin nila, no? Ayaw nila wala katas. Kaya kami makukuha katas niya. Ayun niya. Hindi bali medyo ibig niyang mahinog. Gusto nila yung makatas yun. Makatas. Doon naman nila binabarat. Madidilo. Kaya yan Kaya bibili lang ngayon sa mura. Bibili lang sa mura. Sa kaya ayun ang gusto nila. Kaya masabaw. Kaya ang mga niya, nakadala na pagkuhansin niya by September na yan. Pigaan. Pagka ang tutokol niya kalamansi, lalabas na yan. Yun na sila. Ngayon kasi palengke pa ngayon yan. Kaya may kalamansi, okay mag-alala. Kapag dumagsa ang kalamansi, hindi mabibili. Bibigaan lumalabas pag tagmura. Yun ang mga suki na. Mabibili. Pagka naman tagmura kalamansi, ang gastos mo lang naman doon, hindi ka naman nag-i-spray ng pang-insekto. Ang gastos mo lang naman doon, halimbawa,
kung nag-i-spray ka ng pandamoy, yun lang nagastos mo lang naman doon. Saka yung upang pitas. Kaya, Wala rin kang ganong gastos. wala rin ganong gastos. Kahit medyo mura, may kita ka pa rin. Pero papalagay mo ng abono sa kalabas eh. Oo, Susunod. makakain mo sa kanya mo na rin kukunin. Hindi na sa sariling bulsa. Ngayon, babawi ka naman ngayon. Pagka tagaraw na, tumaas na presyo. Doon ka naman babawi ngayon. Kaya kami, pagka tagulang ganito, yung buwan na yan talaga in-expect namin. Hindi ka mag-iisip. Tsaka swerte na natin yan. Halos first week ng August, pataas pa kalamansi. Oo, kalahati na Agosto yung mataas pa eh. Kaya nga eh. Sa lahat ng panahon, ngayon lang kaya ganyan ang presyo ng kalamansi, ganyan kahaba. Dati-rati, pag tungtumpang ng July, bagsak na Oo, kalamansi. unti-unti na bumubulusok yun. Bumubulusok na yun. Hanggang September. Pagdating na October, mga Agyes, unti-unti na umaangat yun. Yung mga second week. Ganon, oo. Ganon ang nangyayari dito. Kaya tayo naman, patuloy pa rin ang Sa pagpapabunga. diretso. Sa hinto. Maghihinto. 3,000 man ang kalamansi, ala ka naman pipitasin. Gano'n na rin. Kayo, kalimbawa, kakalamansi 500. Marami Doble naman ang bilang na kalamansi. Bayo ka naman sa dami. Masusulit yung Ano ang tira nun? technique. Yan sana po mga tribi, nakatuto kayo ng mga technique po natin, lalo na po sa mga magbago pa lang ganito sa kalamansi. Kaya para malaman ninyo po yung mga sikreto at mga pamamaraan, papipitas ba ninyo sa maliliit o sa malalaki, kayo na po ang bahala po doon sa inyong kalamansi na magpasya. Pero sa atin, mas maganda po yung merong katas, at least makikinabang naman ng maganda yung bibili. Kaysa naman doon sa gaholin, gaya mga nakakaraan na sobrang taas ng kalamansi, puro gaholin na natas eh. So, di lang makareklamo ang mga mamimili, pero no choice sila dahil walang ibebenta naman ng mga Ang totoo nga, isang beses, naglugaw kami. Talagang kapupusit pa lang ng kalamansi. Talaga anak ang katas mga ko. 3 na ilalagay mo rin sa mangkok. Wala nang katas. Bagyan pa lang malasahan yung lasa ng kalamansi. Yun, yeah. Talaga huwag mo talili eh. Hindi man doon nila kaya bumili ng malalaki. Dahil malulugi sila. Pag sa isang huwatawe, isang kalamansi, malulugi mo doon dahil sa mahal eh. Sa kalamansi doon sila malulugi. 2.6 ang kalamansi, 2.5 eh. Gano'n Kaya ganyan ang ginagawa naman ng maglulugaw. Yung mga maliliit talaga. Yun ang binibili nila. Alin yung maliliit, yun talaga kaninahanap. Oo. Wala naman silang mabiling dilaw at agad-agad nga hindi makakuha ng dilaw. Kaya nga nung isang beses nga naglugaw nga, nagulat niya ako. Kung 2 na yung lagay ka, hindi ko malasa. Kailangan pa 3 eh. Kailangan 3 mo. Si laki ng kulangot yata yung Ganito nga. Ano katas makukuha mo ro? maliit pa sa kuwan eh. Sa holin eh. Lalo kung bagong pitas. Talagang bagay papatak kayo. Marami peluha mo kung medyo maiyak ka ng bagyak sa sibuyas eh. Doon sa katas niya. Wala na katas. Ayun. Yun lang po mga katribya. At gaya pa ng dati, kapos kayo Bered Bunong at syempre kasama po natin si tatay. At lagi na tatandaan, karunungan at ang kaalaman, may katumbas sa kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Kita na po tayo po bukas para pa sa sunod po natin plan.